Hi everybody! Welcome back to my channel. My name is Jenny. Pwede po bang si Lazada na lang, si TikTok, o kaya si Shopee na lang ang mag-register sa amin as a seller? The answer is a big no. Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag na Data Privacy Act. Meaning to say, hindi sila pwedeng mag-handle ng ating mga confidential documents, ng mga personal information natin. And remember, as a business owner, this is our responsibility. Responsibility natin to register our business, responsibility natin to comply kasi ito ay mandatory ng government. As much as we wanted na sila na lang yung mag-process sana, but unfortunately, the answer is no. Hindi po pwede. So, since hindi pwede, proceed tayo sa question number 6. Paano ba tayo magre-register ng business? Umpisahan natin yan with registration for TIN. So, ano yung TIN? Yung TIN po stands for Tax Identification Number. Ibig sabihin, yan yung identification mo as a taxpayer. If in case meron ka ng existing TIN right now, as an employee maybe, okay na po yun. Pwede nyo nang gamitin yan. Kasi hindi nyo na kailangan mag-apply pa ng another TIN kasi bawal yon. Dapat, per person, isa lang yung TIN talaga niya. Kasi nga, identification as taxpayer, yung purpose ng TIN. If wala pa po kayong TIN, then you can register for a TIN at any BIR branch. As a rule po, dapat personal kayong mag-process ng application nyo kapag kayo po ay kukuha ng TIN. However, pwede rin naman po kayong mag-provide ng special power of attorney para sa authorized representative nyo na magpa-process on your behalf. So, share ko lang sa inyo yung requirements just in case wala pa kayong TIN. Dapat meron po kayong completed BIR registration form and then valid IDs plus marriage contract if married women po kayo. So, ganun lang naman yan kabilis. Actually, napakabilis lang kumuha ng TIN. So, I think this is not the hassle part. Next tayo, paano naman mag-register sa DTI? Ang sagot, una, you can register online through the bnrs.dti.gov.ph. Yes, pwede po kayong online mag-register. Hindi nyo kailangan ng ibang tao, hindi nyo kailangan ng fixer para gumawa niyan, hindi nyo kailangan magbayad ng ibang tao, yung mga nakikita nyo na paggawa ng DTI or what, please do it yourself kasi napakadali lang. At the same time, marami kayong matututunan. Tsaka, make sure nyo na accurate yung ilalagay nyong information kasi importante po yung information na ilalagay nyo dyan. Okay, so ano ba yung DTI? DTI stands for Department of Trade and Industry. So question, bakit ba natin kailangan mag-register sa DTI? Kailangan natin mag-register sa DTI para yung business natin meron siyang legal identity. Plus, mache-check natin doon if we have the rights to use the business name. Kasi kapag kayo po ay nag-register sa DTI, meron dong check name availability if yung business name na gagamitin nyo is meron ng may-ari. Kapag may may-ari na yon, hindi nyo na pwede siyang i-register. Kaya as much as possible, as early as now, make sure na mag-register kayo sa DTI para hindi siya maagaw ng iba. Kasi branding yan, 'di ba? Also, singit ko na rin dito na ang business name registration po is not a license to operate a business. Kasi merong iba na nagsasabi, may DTI naman ako eh. Parang ang dating tuloy is pwede kang mag-business dahil may DTI ka. Again, ang DTI po is business name registration. Hindi po siya registration to get a license to operate a business. Just to make things clear. If in case meron po kayong mga questions about DTI, ito yung contact information nila. I got this from their website. Diretso po kayo doon kasi for sure ako maraming information kayong makikita or baka possible yung tanong nyo masasagot na doon diretso. But if in case hindi, meron silang available phone numbers and email address that you could reach out. Next is, paano naman mag-register in BIR or paano tayo makakakuha ng Certificate of Registration? Sellers must register their business with the BIR RDO. RDO stands for Revenue District Office. Kasi depende yan kung saan
yung lugar nyo, yung jurisdiction ng lugar ng business ninyo, merong mga respective RDOs para doon. So, if you would like to know kung kung saan kayong RDO, pwede nyo nang idiretsong check yan sa kanilang website. There are 4 ways para kayo ay mag-register. Una, pwede po kayong mag-walk-in application. Pangalawa, pwede po kayong mag-register through the new business registration system. Punta lang kayo sa www.bir.gov.ph, select nyo yung e-services, and then under that, merong other e-services, and then i-click nyo yung new biz reg icon. And then third way, via the Philippine Business Hub, PBH. If you would like to register through the Philippine Business Hub, ayan po yung link. And then, last but not the least is the BIR Online Registration and Update System, yung ORUS na tinatawag. Pwede nyo rin yan i-access through the BIR website under e-services and then i-click nyo yung ORUS kung gusto nyo online yung pag-process ng inyong registration. Next is the process. Paano nga ba mag-register sa BIR? Una po, you have to fill up the BIR form and submit the necessary requirements. Ano yung form na fill outan nyo? Meron pong dalawang klase ng form, yung BIR Form 1901 for individual and then BIR Form 1903 for business. Kung kayo po ay corporate type, like kayo ay malalaking kumpanya, corporation, may tao kayo, may payroll kayo, yung BIR form yung kuhanin nyo. BIR Form 1903. Pero kung individual lang naman kayo, BIR Form 1901. Like I've mentioned kanina, kailangan nyo pong pumunta sa respective revenue district office nyo kasi iba-iba tayo ng jurisdiction. And then, kailangan nyo magbayad ng registration fee. If hindi ako nagkakamali, 500 pesos. And from there, you can claim your certificate of registration, yung COR, na i-upload nyo din yan sa Shopee. And then, you can purchase and register your books of account kasi kailangan yan for bookkeeping. And then, last but not the least is you can secure an authority to print or yung ATP nilang tinatawag. When it comes to requirements, ano nga ba yung mga requirements? Again, ayan, for individual business, yung sinasabi kong BIR Form 1901. And then, for partnership and corporation, BIR Form 1903. So, hindi ko na siya babasahin, guys. Screenshot nyo na lang or kayo na lang mismo yung magbasa para maintindihan nyo kung ano yung mga requirements na kailangan ng BIR. When it comes to online registration sa BIR, for sure ako, same lang yan halos ng requirements at ng proseso. Siguro instead of yung form ninyo is hard copy, kapag kayo ay dadaan sa online registration, syempre scanned copy na yan. Again, susundin nyo lang po yung proseso doon. Depende kung ano yung mapipili yung way of registration. But in terms of requirements, I think almost the same lang po yan. So, ayan, feel free to screen grab or read it para meron po kayong idea na. Paano po kung hindi ko maintindihan, naguguluhan ako, ano ba yung dapat kong gawin? These are my tips for you. Una, identify mo muna yung specific topic or concern kung saan ka nagkakaroon ng problema or kung ano yung hindi mo maintindihan. And then after that, mag-reach out ka, ask for help sa mga experts. Huwag kang mag-rely doon sa mga nababasa mo lang, lalo na kung hindi naman yung reliable yung source. Kasi ang laki ng tendency na feeling mo ang hassle-hassle, feeling mo hindi mo lalo maintindihan kasi iba-iba yung nababasa mo. Again, ask for help sa mga expert. Sino yung mga expert na yan? Kung ang concern mo is about Shopee platform, paano mag-upload ng documents mo, paano ka mag-edit ng documents mo, kasi nagkamali ka ng upload sa Shopee, then reach out sa Shopee Customer Service. Kung ang concern mo naman related sa BIR, sa DTI, or sa TIN, available yung website nila, merong contact number, may email address na pwede mong i-reach out para makuha mo yung sagot sa tanong mo at the same time, alam mo na reliable yung source mo kasi sila yung expert with that topic. And then last but not the least na tip ko po sa inyo is do it one step at a time. Huwag po kayong ma-overwhelm with the information. Actually, nakaka-overwhelm yung information if first time mo. Ganun talaga kasi syempre, ang dami ng sinasabi sa yung information. Hala, may bookkeeping, may accounting, merong sales invoice, hindi ko naman alam yan. Lahat naman tayo sa umpisa hindi yan alam.
But the thing is, naaaral po yan and you would know that as you go along. Basta wag kayong hihinto. Again, one step at a time, one step improvement. Wag kayong mawalan ng loob na hindi mo kayang gawin to kasi ang daming requirements and so on. Again, meron ng process in place. Ang dami nang nakagawa niyan. So, for sure ako, magagawa mo din yan. So, I hope guys, I was able to give value today. Again, I am sharing based on my knowledge and learnings. Feel free na umattend ng mga webinars sa Shopee, sa BIR, sa DTI. Kasi meron silang binibigay na free webinars for everybody. So, ayun lang guys. Thank you so much again for watching. This is Jenny. Please don't forget to like, subscribe, comment po kayo, and if may natutunan kayo ngayon sa video na to, isa lang naman yung favor ko, feel free to share it to those people na sa tingin nyo matutulungan din. Hindi nyo kailangang i-share tong buong video na to. Kahit verbally lang, uy, alam mo ba nalaman ko na pala lahat ng seller mababawasan ng tax kapag nakapag-submit sila ng tax exemption certificate. Kahit yung mga ganun lang, kasi that will give hope dun sa mga sellers na siguro ngayon feeling overwhelmed with this requirement ng mga e-commerce platform. Thank you again guys for watching this video and see you in our next knowledge sharing. Bye!